Pasaway, ba't mo ginaya? Hindi ko ginaya. Kinontra ko lang. Mali kasi yung pinapakalat eh. Nakalagay doon, kapag hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo. Ah? So, paano yung mga ibang sekta, denomination, religion na di Katoliko, ayaw nila kay Kristo? Mali. Mali pinapakalat yun. Mali pinapakalat ni Nash. Kaya Eh, dapat yung ngayon, dapat itama, itinatama ko lang. tingnan mo yung statement mo muna, at saka yung question mo. Para lagyan mo na siguro, totoo ba sabi ni Nash? Totoo ba yung sabi ni Nash? Yung, Ayoko. yung, Ayoko lagyan ng pangalan kasi baka mamaya sumikat pa lalo. Hindi, later. Mamaya Totoo ba makurious yung yung mga sinabi? tao pumunta doon. Wag na, Hindi, no? Totoo Marami ba yung pang maniwala. sinabi? Ay, hindi. Totoo ba yung sinabi na kapag ikaw hindi Katoliko, ayaw mo kay Kristo? Ay, Jordex, Yun up na ka lang. dito, Jordex. Para may Bro, pag-usapan tayo. yan, sabihin mo na lang yun. Sabi ni tapos yung Ano lang asterisk. to, Jordex, ha? Ano lang to, Jordex, tawag dito, topic lang, hindi tao. So, ibig sabihin kapag ka hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo. Ano ba sabi ni Nash? Yun ang claim, hindi yun ang ka, nasa banner kasi, na pag hindi ka daw Katoliko, ayaw mo kay Kristo. Which is napaka-unfair naman. kapag hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo. Oo. Ngayon, ginawa mo, kapag ikaw ay Katoliko, ayaw mo kay... Ano ba yun, bro? Oo, hindi, kinokorek ko lang naman eh. Kasi nga, sa Catholic nga, maraming mga dinagdag, maraming mga... Hindi, ang statement mo na lang, sabi ni this na lang natin yan para pag-usapan natin yung para makontra natin. Sabi ni payag ka ba na kapag ikaw ay hindi Katoliko, hindi ka Kristiyano? O, di para Anong kasi ilagay natin? mapuputukan sila dito, parang magagalit sila dyan eh. Sabi ni blah blah blah, gan. Ay, totoo ba? Para sa inyo, totoo ba na kapag hindi Katoliko, ayaw mo kay Kristo? O yun. Gano'n na lang. Para at least, natin. Kapag hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo. Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? O, para sa'yo, totoo ba? O yun. Sige, teka, ayusin ko. Oy, Kuya Boy, good morning. Up ka, Kuya Boy. Para swabe. Magagalit na naman sa akin itong mga Katolik. Hindi, kasi patanong yun kasi parang lilinawin lang natin yung sinasabi niya. No? Baka naman totoo siya. Ayusin ko. Ano ka muna iba? Good morning. Hi, Kuya Boy. Good morning. Maingay aso ko. Kumain ka na ba, Kuya Galing Boy? ako kay Nas. Galing ako kay Nas. Galing ka doon? Ang nakalagay, ang hindi Katoliko, hindi yan kay Kristo. Nag-comment ako doon. Sabi ko, ang Romano Katoliko delikado. Kalaban yan ni Kristo. Dagdag aral yan ng Romano Pagano. Doon, hindi na ako makakomment. Inamute na. Ako naman, in-invite ako. Kuya Boy, in-invite ako. Pero sabi ko, hindi ko tinanggap. Sabi ko, makakapagsalita ba ako? Baka naman hindi ako makapagsalita. O yun, umalis na ako. Hindi ko tinanggap. Dalawang beses ako binigyan ng hagdanan, hindi ako akyat. Nag-comment lang ako sa ilalim, sabi ko, delikado. Ang Romano Katoliko, kalaban niya ni Kristo, dagdag aral Romano Pagano. Wala na, naka-mute na, hindi na ako makakomment. Dagdag na nga yung Binabaliktad nila. Dagdag na nga yung mga nila. Dinadagdagan pa nito mga nasa laylayan. Hindi na ako makakomment, ko patay, wala na. Akyat ka pa dyan na walang silbi yan. Ayos mo pa? Pag di ka umayon, inayos ka pa. Pag di ka umayon, tawag dito. Ihulog ka. Iba-block ka, i-mute ka. Oo. Dapat oo ka lang ng oo. Kaya sabi ko, Ihulog pwede ka. ako
Hindi na ako makit. God bless na lang tayo. Galit sila kasi. Kasi sa totoo lang, we will be learning or Kapag ikaw katoliko, kapag ikaw ay katoliko, ayaw mo kay Kristo. lalo kang may matututunan. Gagayahin natin yun, Prof. Kuya Boy. Wait lang natin. Gagayahin natin. Para Kapag hindi ikaw mo ay ikaw katoliko, ayaw mo kay Kristo. Di ba sabi ni Nash, di ba? Kapag hindi ka katoliko, ayaw mo rin kay Kristo. Paano yun? Oh. Pag INC ka, ayaw mo kay Kristo. Ano kayo mararamdaman ng mga first time na makakita nun? Magiging katoliko na sila, gano'n. Natatakot. Or pagtatawanan lang din siya. Hinanap ko. Ano ilagay ng natin? kung ano. Naniniwala ka ba dito? Yes. Naniwala ka dito. Tapos yun yung statement yun. Dagdagan natin ng ano. So kung ikaw ay INC-MCGI, born again, ROG, hindi ka maliligtas. Lagyan natin ganun. Hindi, ayaw Tingin mo. Pag ikaw ay katoliko, ayaw mo kay Kristo. Yun yung implication yung kay Nash eh. Sino siya di nag-iisip? Ganun. Tama or hindi. Kapag ikaw ay katoliko, ayaw mo kay Kristo. Tama o hindi. Yes, tama o hindi. Parang ganun. Inaayos lang ni Brett yung ano. Black puti tayo, black puti. Anong kape mo, Kuya Boy? Black coffee or 3-in-1? Kuan. Anong tawag niyan? Nakalimutan ko na sa pangalan. 3-in-1? Hindi man siguro 3-in-1 yan. Great Kasi taste. yung asukal, yung asukal palm tree. Palm tree? Oh, ganda yun. Mas kubado yung Naglaga ako ng ginagamit. kuan. Naglaga ako ng malunggay, sambong, luya, lemongrass, tapos lagyan ng kape. Kalahati. Okay na. Malungkot ba mag-isa, Kuya Boy? Hindi Mas malungkot ang may kasama. Bakit naman? Depende yan sa dati mong kasama. Doon mo malalaman. Malungkot. Sabagay. Lalo na yung kasama mo suplado. Dapat mabait ka din. Kasi baka nagiging suplado yung kasama mo dahil sa'yo. Diba? Ang mga babae naman kasi, nagdidepende kami sa kasama rin namin, sa nararamdaman namin, sa kasama namin. Yan nga. Dapat aware din. Tatlong jowa ko ngayon, nalayas na yung isa. Palagi kong pinagalitan kung buisit ka. Hindi pa lumalayos yung dalawa. Dalawa, okay lang. Online lang naman. Yung isa kulto talaga, yung isa kulto. Ibang simbahan nila, may flag sa Pilipinas, puro iba ang marka. Anong klaseng ko nito? Tapos, sila, puro puti, parang mga madre yung mga suot yung mga babae. Tapos, nagparid sa bukid. Anong klaseng ko nito, grupo? Dapat na jowa ka ng INC, Catholic, MCGI.
Wala, suplado ang kuan, INC talaga. Suplado. Oh, pag mag-ano ka, ang tawag yan, i-share mo yung mga aral ni Kristo, magalit. Dahil love nila si Manalo versus kay Kristo. Nako, tama. Malay mo. Nahirapan si Pro. Hi, Watcher. Pretty daw yung mga INC. Pretty naman lahat. Matulog sa bakit mo? Kahit aramina pa yan. Pero kung love nila si Manalo versus kay Kristo, basura ko na yan. Tama ba ito o mali? Hmm. Yun nilagay natin. Oo, katanong para hindi tayo Kapag ikaw ay Bias. Katoliko, ayaw mo kay Kristo, tama o mali? Parang kasi minsan naman, Pag- parang hindi rin naman Pag, sumasang-ayon kung may yung ibang pumasok. Katoliko sa kanila. kung may pumasok, tama. O, pag sabing tama, bakit? Paliwanag mo. Pag Pagalitan, Kuya Boy. Pag oo, pag ayaw, bakit? O, paliwanag mo. O, ganyan lang. Paliwanag Kuya Boy, sila. mo papagalitan, ha? Kaya muna sila Ay, hindi, mag-share, Hindi ko pagalitan yan. Pakainin ko ng granada. So, wait ka. I-prepare ako ng Babiyaan ko lang sila kung anong mga ano nila. Ano ang mga pamamahayag nila. sip. Hi, Watcher. Hello, good morning, everyone. Ewan ko, baka yan na yung ministry niya, Watcher. Watcher, Katoliko ka ba? Nakakalimutin ako eh. Kung maalala ko yung ano. Marami na ngayong mga babae. Kung lalaki, makakalimutin. Ang dami ginagawa, kasi lalo babae. Kasi ang dami namin iniisip. Yeah. Resulta daw yan, sabi nila. Yan daw ang resulta. Yung kuan, makalilimutin, babae at lalaki ngayon, mga bagong kuan, henerasyon. Yan daw ang resulta, Resulta na. sabi nila. Anong resulta? Resulta from? Kuya, ano yun? Resulta from ano? Resulta sa withdrawal. Hinihingi kanina ni Mensahero yung ano, yung recording mo, pen. Kako, humingi ako ng permiso, ay, hindi ako binigyan, kaya hindi ko po maibibigay. Wag kasi gagamitin niya naman sa Huwag mong bigyan. Ano yan, ng kolektor yan. Kolektor na si kuan, mensahero. Yun na nga, ano yun eh. Kung may document, Mahilig sa kulik-kulik, tapos kuan niya, ginagamit nila. para meron siyang pang kuan. Di maganda yung motive niya. Para lang maano yung doktrina. Ba't di siya makagawa ng sarili niya yung doktrina? Sarili niya. May kulik-kulik.
Tapos sabayin niya, sabayin. Mali ito, mali ito. Ganito, 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 mali ito. Mali kasi dahil umaano sa Hindi naniniwala niya alam kayo. na siya mismo ang mali. Yun lang ang problema. Hindi niya makita sarili niya na siya mismo ang mali. Ano kaya yung Kuya Boy mo? Ghost Project. Malamang Ghost Project ka. Okay na? Hindi pa. Reading ko lang po. Si Kristo ang ROJ. Dapat tayo makisawsaw na lang sa pagka-ROJ ni Kristo. Hindi tayo dumaan kay dayuhan. Wala yan, basura yan. Si Kristo ang ROJ, tapos kinuha niya, tapos siya na ang magbigay. Loko-loko. ROP kasi ngayon, Kuya Boy, ano yun? Righteousness of God. Si Jesus Christ talaga yun. And I believe that when we believe to the Son, yung righteousness na yun, ibibigay yun. No? Si Jesus, si Father God ang magbibigay nun. So ngayon, ang unang-unang righteousness of God talaga, Jesus Christ. So, paano mo aangkinin yun? Ibibigay yun. At hindi mo pwede ikaw ang magbibigay sa ibang tao. It's only the Niya Father nga, kinuha niya. because of the Holy Spirit. Loko-loko. Yung gawain ng Holy Spirit, kinuha mo. Sabi ko, bakit kinuha mo? Wala na kami. Kinuha mo na lahat. Ang nakalagay, ano man, si Kristo ang kapangyarihan at katuwiran ng Diyos. Ano ang ibig, may mga tatanong sa baba. Ano ang ibig sabihin ng Jesus, Yesu Kristo at Kristo Jesus? May mga ibig sabihin ba yan? Yung Jesus, yan ang ginagamit ni Kristo para magkatawang tao siya. Yan, ang tawag sa kanya ni Jesus, siya ang Kristo ng Diyos. Kristo is Christ, yung napako mo sa Yung Kristo, Messiah, ano pang tawag, maraming tawag niyan. Pero ang totoong title niya is Messiah. Papalitan mo pa ba, Prof? Ano yan? Yung banner, yung yantay. Okay na ba yung banner? Teka. Editing pa. Para at least alam Jesus, ko sa galing yan. Ayun, sabi siya ang inihanda ng Ama na katawan.
Hi, Kuya Noel. Good morning po. Ano daw po ibig sabihin ng Jesus na si Ay, Kuya Cristo ay Noel. Diyos? Ano, paliwanag mo natin, Kuya Noel, ang banner natin. Ikaw ka na ang paliwanag. Pen. Kaya Noel, yung banner na to, galing to dun kay Nash. Pero, ang ano lang namin is to expand or to explain lang. Kaya kapag ni Prof yung ano po, patanong. Sige na Prof, para magalit siya. Kapag ikaw ay Katoliko, ayaw mo kay Kristo, tama or hindi? Ganun lang. Kung tama, paliwanag. Kung hindi, paliwanag. Uy, nawala. Nawala. Mahinang signal, Goro. Ayan. Hindi, maintindihan niya ni Kuya Noel. Mabait yun. Maglawak isip. Ayan na. Ayan si Kuya Noel. Take mo ng question mark po para hindi naman nang lagi narinig ko doon sa iba. Yes. Inayos ko lang. In-edit ko yung ano. Para tama. Kuya Noel, ano ba to? Daan Para din naman tayo maka-open. Pag hindi daw po kasi Katoliko, ayaw daw, pag hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo. Ay, nawala siya. Simple lang naman, may anak ang ama. Tapos yung ama, Diyos at Espiritu pa. Nagloloko yung isa kong cellphone. Pagka-Katoliko ka, yung fullness of revelation na sa'yo. Kaya kung ano man, kunyari, ang opinion ng iba, pagka-Katoliko ka, ayaw mo kay Kristo, it remains opinion unless it is proven, So, yung burden of proof niya nasa inyo. Pero sa amin kasi, fullness of revelation eh. God is one in essence in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, So, yun yung fullness of truth coming from the mouth of Jesus Christ. He calls himself Son, and he calls God the Father, So, and he calls another one the Advocate, which refers to his Spirit, So, kaya yun lang ang ko dyan. Wala nga makatalo sa debate sa Katoliko pagka Christology pinag-usapan Yeah. Kuya Noel, It remains opinion, galing, sister. Apo, galing po ito dun kay Anash po, no? Kasi sabi nila kapag hindi raw nga Katolik, no, hindi ayaw mo kay Kristo. Talagang as in, walang question mark yun. So ngayon, if ever, no, sa INC, sa Born Again, so meaning ba, dahil kung hindi kami Katolik, ayaw namin kay Kristo, parang medyo parang, Parang ganun. totoo ba? Okay, ba? naintindihan ko na. Opo, sabi niya kasi parang ayaw ganon. mo kay Kristo para hinatulan mo Siguro na kasi, iba siguro ang ibig na sabihin niya dyan, ayaw mo doon sa fullness of truth ng Christ, So, kasi ang fullness of truth na sa Catholic Hindi mo naman mahanap yan sa INC. Hindi mo mahanap yan sa MCGI. Hindi mo naman mahanap yan sa Yung fullness of truth kasi, baka yun lang ang ibig sabihin niya, yung fullness of truth. Kasi ako ecumenical ako So ibig sabihin, I believe na ang grasya ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Kahit na sa lahat ng So, siyempre for the sake of debate siguro gumagawa sila ng ganyan. Kasi ang inaano nila meron sila makausap na isang protestante, So, magtatanong ano ibig sabihin niya ganyan. So,
Pero kasi, Kasi- iba kasi ako eh. Iba ako. Kasi, Brother Noel, our words, our mouth is so powerful. If you are declaring that in public, that you said, kapag hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo. And that is, walang question mark yun. So you're telling something. So, na Diniin. galing sa puso. Galing sa Ganyan puso din naman mo. kayo, Sister Pen. Ganyan ka rin eh. Opo. Ganyan din si Boy Plumber. So, Hindi pareho po, ang lang kayo. sabi- Diniin. Pareho lang Hindi po, kayo eh. Kuya Diniin Noel, nila, ay- pag protestante ka, Sa wala amin ka. kasi, mapapansin mo, Ganun Kuya din, Noel, may ganun ka question din, Brother mark. Boy. Pag sinabi mo Katoliko ka, ganyan-ganyan ka sa sinasabi mo na okay, yung pang Diyos may Trinity. Kaya pareho Hindi lang. po, Walang, ang- ganyan ka rin, Sister Pen. Ano ka, bias ka against the Catholics. So, wala kayo pinag-ganyan. Oh. sorry for that Sabi mo po. nga Pero sa akin sabi ko dati, lang po, Sister yung, Pen. yung kay Prof po kasi, Kuya Noel, palaging may question Mm. mark sila. Kaya nga, sinabi ko nga kay Prof kanina, baka iba na naman yung isipin nila. Pero ako ha, personally po, hindi po talaga ako against sa Katoliko. Yung teaching lang po, no, yung sinasabi ko Pagtanong- palagi yung teaching. Pagtanong ko kay Nandito tayo Nas, sa TikTok kasi, nandito tayo sa TikTok. Siyempre yung mga ganyan para makapag-attract ng kung sino makikipagtalastasan. Ganun lang yan. Pero kung ako, ang mga ano ko kasi gusto ko yung doctrine eh. Hindi ako masyado okay. Hindi ko sasabihin ako banal, kayo hindi. Hindi ganun. Ang gusto ko doctrine. Kaya kunyari, Doctrine of Trinity, Mother of God, si Mama Mary. Yun ang mga gusto ko. Para walang personalan. Yun ang mga gusto So, ang ko. problema po, no, Kuya Noel, pag nandun ka na, kunyari kami, gusto namin makipagtalakayan, hindi talaga kami makapagsalita. As in, ay, ihulog ka, basta Ang alanganin, ihulog ka. ang problem doon sa Sir Noel Kinash, Ah, yung ah. yung statement niya, laging may tuldok talaga. Halimbawa yan, kapag hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo. So para bang sinasabi niya, nagbibigay siya ng intuition na pag ibang sekta mo, hindi ayaw mo kay Kristo, which is mali talaga. So parang kino-correct lang namin. Kasi parang napaka-unfair naman. So pag hindi So, pinilit yung pagtanong- Katoliko, ayaw namin kay Kristo, So, mali pagtanong talaga. Pagtanong ko kay Nas, sabi ko, sino ang mabuti aniban? Katoliko or si Kristo mismo? Oh, kita mo, Nagalit. sa ganyan pa lang pareho na kayo ni Nas yan. Wala na kayong, hindi mo na siya Yun pwedeng, sa akin, Kuya Noel, hindi mo na kung gusto siya nila ng- kakayaning ibabash kasi pareho na kayo, Brother Boy. Yun sa akin lang kasi kung gusto nila ng conversation, ang hirap, hindi ka makapagsalita doon. Ang sabi na, hindi, kailangan, pwede ka lang magtanong, pero hindi ka pwedeng magpaliwanag dito. Ganyan talaga. So, declaration po yung sa kanila talaga. Hindi conversation ang gusto nila. Oh, ginudge niya nga yung mga INC. Nilalagay niya doon para sa nasa impyerno. Yung mga INC Alam mo kasi, nagiinom, Brother ganun, Pro, ganun. ganun din ang mga kung INC. hindi Ganun din sila. Yes, pareho nga lang. To be fair naman, pareho lang din sila. Pero kung iisipin talaga natin, who are we to judge the people? Ba't tinal natin i-judge yung practices? Alimbawa sa akin, anong una talaga, nagkamali ako kasi yung mga tao nadadamay eh. Talagang ang mali lang talaga is yung practices. Doon lang talaga ako against. Na-realize ko, doon lang ako sa against sa practices, hindi sa mga tao. Kagaya Dito ng, kasi most of- alam mo naman yun, isa-isa, pagsamba sa revolta, etc. Hindi. etc. Sa klarong istorya. Yung discussion talaga natin, hindi tayo against talaga kahit INC, lahat dinidiscuss kasi natin dito. I believe sa akin yung naabutan kita yung tayo na dito. Yung nagdi-discuss kasi talaga tayo na ano ba yung tama o hingin natin, we hear the opinion. Pero minsan, syempre, mag-aano tayo. Pero, yung banner yan, I believe na ano yan in general and kaya dapat sabi ko nga pag nakalimutan ni Prof yung question mark, idagdag mo yung question mark kasi nagiging statement pag wala yung okay. Statement Sa talaga. klarong istorya. Sa klarong istorya talaga. Hater na naman sa baba. Nag-away sila dahil may mga grupo sila, sikta o samahan. Yan ang tinataas nila, hindi na si Kristo mismo. Ganyan ang nangyari ngayon. Opinion lang yan eh.
Kasi Kasi yung dapat ano, yung dapat dipindihan mo ang grupo mo dahil kung mawala ka ng tao, makulangan ka sa abuloy. Ganyan ang kwan walang ngayon, ang walang ganyan ang sa amin, no? Walang resulta. ganyan. Actually, yung ano, yung pamunuan sa amin, hindi naman nakikipagdebate. Kami lang ang maingay dito eh. You know, so hindi totoo 'yan. Anong napala namin sa pera kung dumami yung ano, yung miyembro namin mga kuripot naman yung Eh, mga Katoliko, in fairness, kumakalanting lang pag opo. nagbigay. So hindi naman nang yayaman ng Katoliko In, kapag kami in fairness Ang naman, Katoliko Sir Noel, mayaman, sa ang mga tao Katoliko, doon ang nung pobre. Katoliko ako, hindi ko naramdaman na Sir Boy, na obligado ka magbigay. Halimbawa yung basket pag dumaan Alam sa'yo, ko yan, magbigay ka alam ng ko piso, yan. walang problema. Di ka magbigay ng piso, walang Alam ko yan, problema. tama. Naranasan ko din sa ibang sekta, shit, obligado talaga. Yun ang Ah, pinagkaiba grabe. kumpara sa Katoliko. Actually, In Oh, fairness, grabe yung yung mga namang- pastor ngayon nagahaman sa salapi. Grabe yan sila. Mas grabe pa sila sa RCC. Actually, yung pagbibigay naman at pag-uubuloy, ano yan biblical, nasa Malakay nga yan Actually, ang hinihingi ng Malakay, ika-10 nga o ika-10 So talagang lahat ng mananampalataya is obligado na mag-abuloy. Kasi blessed ka So lagi sinasabi din ng Bible na yung binibigay mo ay hindi kailanman hahayaan ng Diyos na hindi mapapalitan. You cannot, parang out-generous God. He's always generous to whatever you give. Magbigay ka ng 10 piso, papalitan niya ng 1,000. So, walang problema sa dyan, pag-aabuloy. kapatid na Maya. Wala akong problema dyan. But the question is, Yes. saan napupunta? Yun lang naman eh. Pagka Ang tinanong una-unang mo, problema, hindi sila inutusan ni Kristo at ang mga apostol na magpare, magpastor, magministro. Walang utos sa kanila. Tapos na yun sa panahon ni Pablo. that's another story Wala po. na. Pero to answer yung tanong ni Prof kung saan napupunta, hindi ko kayang magsalita sa ibang parish. Pero sa parish kung saan ako naglilingkod, may bulletin board kami. So lahat yun, naka-reflect siya sa bulletin board namin kung saan napupunta yung mga abuloy. Malinaw siya. Meron silang monthly sa report. amin. Ganun din May sa proper amin. liquidation. Maganda yung Yeah, ganun. may proper liquidation. Biro mo yung kinita ng parish namin, ang laki ng Saint Anne. Yung kinita niya sa isang taon, kinikita lang ng isang buwan ng born again church. Kinita ng Oh, mas parish grabe. namin. Grabe. Oh, Mas grabe ang mga pastor ngayon. Mas grabe sila talaga. $300,000 kasama na doon, nilagay na sa rent, sa bayad, sa lahat. Grabe 300,000 naman. sa born again church, isang buwan Ilang lang yun. milyones na yun. Oh, isang buwan lang yung 300,000. Lampas pa. Isipin mo si Kibuloy, 1980 nag-umpisa. Okay, Kuya Boy. Grabe, biglaan. Po, no? Biglaan talaga eh. Lumaman. Apo, hindi po pare-pareho sa born again. May isa po akong, may nakausap ako nga. Sabi, nagulat din ako, sabi niya, sa Victory po yun. Sorry, sa Victory. Sabi niya, tinanong niya kasi akong born again ako. That time, medyo matagal na po yun. So sabi niya, may nag-invite niya sa akin Gusto akong maging pastor, babayarin ako ng 40,000. Sabi ko, may ganun po ba talaga? So may ganun po talaga, no? Pero, praise God po, walang bias talaga. Si CCF po, si Pastor Peter, wala po siya. Lagi niya sinasabi yan, wala siyang bayad. Yung binibigyan niya po ng allowances ng mga pastor, ito yung iniwan na yung trabaho nila at binibigyan ng allowance sila para lang makapaglingkod po. Yun po. Pero yung susweldohan po talaga sa ibang church, yes, meron po talaga, nag-o-offer po talaga sila. Pero sa ibang church po naman, hindi po talaga. Yun po. Hindi naman po lahat. Actually, sa Cristo, church namin, Nagbigay, above walang minimum ang bayad. ano eh. Tapos itong mga pastor na ito, may bayad na ang salita ni Kristo. Kuya Boy, Manluloko talaga. Oo. Actually, sa namin, sa church namin, anong tawag dito? Above minimum yung mga worker. Nakikita ko nagre-reflect sa bulletin board yon. Yung daily nila, wage nila is above minimum. Kaya sabi ko, at least, etong mga nagtatrabahong to is well paid, well compensated.
So, maganda rin na yung kino-question nyo na katulad ng sinasabi ni The Watcher. May mga Catholic school o may mga ganito. Ang Catholic school po, para sa kaalaman ninyo, ay private po. Hindi po yan owned by the church. Hindi po yan owned. Usually, meron silang katabing simbahan. I graduated from a Catholic school, pero hindi po ang simbahan ang may-ari nun, o hindi po ang Roma ang may-ari nun. Most of the Catholic school ay privately owned. Yeah, I agree with that kasi pinangalan lang nila ng Catholic Church pero I believe that hindi sila related dun sa church. No? Hindi katulad dun sa isang sekta talaga di-declare nilang non-profit yun. I believe nakita ko yung school na yun, non-profit. Parang sabi ko, paano magiging non-profit yun? May bayad yung, I don't know kung may binabayaran yung mga, I'm not sure pa doon. Pero I believe may binabayaran pa rin naman ng mga estudyante doon. Pero which is sa Catholic talaga, separated talaga sila. Ang daming Catholic church, diba? Sa Manila lalo. Catholic school. Catholic school. Natural po na ang pare ay may pera dahil po kailangan din nilang kumain. Hindi naman po robot ang mga pare. So, meron din po silang binabayaran na internet nila. Kasi nowadays, pag wala ng internet, walang cellphone ng isang tao, hindi na possible ang communication without the internet and without the cellphone. So, meron pong bills, utilities, at kailangan kumain ng pare. That's why meron din po silang allowance. Stipend po ang tawag. So, wag natin sabihin na po, pare yan hindi na kailangan gumastos. Yeah. Ano po ang topic, Ate Maya? Wait lang po. Ewan ko. Abuloy. Ata yung naging sistema din ata, inadapt din ng mga Catholic din kasi, yung sa Levites kasi. Ang sa Levites kasi, if we can check that, ay wala talaga silang dapat ma-owned na land or whatever. At itong mga Levites na to ay nakadepende lang sa bigay talaga nung mga tribes na yon. So, ay nakikita ko yung pattern niya sa mga priest na they don't para sa kanila, yun sa kanila. Kasi usually, yung isang pari nga, merong nisan siya. Pero I believe mayaman yung family niya. Binigay sa kanya yun, hindi yun accumulated sa church, no? Parang sa kanila, wala talaga silang owned, no? At nagdidepende din sila yung buhay nila, pagkain nila. So, usually sa church sila nakatira, no? Meron silang room doon. So, parang may connection, I believe, sa Levites, no? Yung mga Levites sa pari. So, parang naging pattern nila. Sa tingin ko they don't own and then they are, nakadepende sila dun sa collection din talaga. Yun. And nakita ko din kasi doon sa documentary sa Channel 7, no, yung mga paring matatanda na, naawa din ako, no. Sabi ko, grabe talagang as in, hindi na sila makapagsilbi, tapos andun lang sila sa bahay na yun, nag-iintay na lang siguro sila ng ano nila, pero andun pa rin sila. Hindi, ang tanong ko, ba't di sila nakukuha ng family? Pero andun lang sila, kasi siguro after their services, andun lang sila talaga, at nakakaluwa na makita. Lifetime po kasi ang pagpapare, Ate Fen. Hindi po yan natatapos sa pag hindi mo na kaya. Meron pa rin silang mga service na ginagawa, no, serbisyo sa tao, sa simbahan, kahit na hindi na nila kaya magmisa. So, nandun pa rin po sila. Actually, biblical yun eh. Kung ang sinabi ni Jesus na kung gusto mo sumunod sa akin, iwanan mo ang iyong pamilya. Even noong sinugo niya itong mga to, ang sabi niya, wala kayong ibang dadalhin maliban sa inyong pangyapak. So, yun yung ibig sabihin na talagang tatalikuran mo yung mundo kapag ka nagpari ka. Kaya sa lahat ng diocese, merong bahay para sa mga paring tumatanda na. And tama ka, nakakaluha yung na mag-isa silang tumatanda. Titignan natin siya doon sa superficial vision na mag-isa silang tumatanda. But the reality is, meron namang nagbibigay sa kanila may mga caregiver sila. Pero iba pa rin talaga na tumanda ka na pamilya yung nag-aalaga. Kasi yung po yung kanilang sinumpaan. Pagtalikod sa mundo. Amen. Opo.
AFK yata si Uncle Noel, no? Ate Maya. Yeah. Ito yung banner namin kasi ito yung nakay-Nash na nadaanan ni Prof. And nagka-question lang tayo para lang at least maging hindi bias kasi hindi talaga makapagsalita doon kapag umakyat ka, no? Kasi hindi pwedeng magka-question ka lang. So dito ba, tama ba talaga na i-declare mo kapag hindi ka Katoliko, ayaw mo kay Kristo? Parang which is, nasa-judge na ba yung ibang tao katulad ko, no? Hindi ko napapractice yung pagiging Katoliko. So hindi, ayaw ko na kay Kristo. Parang, yes, sabi ni Kuya Noel, panghatak lang yun. Pero, our mouth is powerful. Yung Panghatak. declaration kasi natin, Rage bait powerful po, to Ate eh. Fem. Baka po rage bait. Kasi po wala Yeah, naman po wala po kaming doktrina o dogma na nagsasabi na ganyan. Opo. Kaya, tapos hindi naman kami Kaya nga. makapagsalita sa ano nyo, pag inakyat ka. Kaya sinas, tinanong ko, sino ang mabuti aniban? Katoliko or si Kristo mismo? Nagalit na. Wala. Okay lang naman po kung may tanong po kayo. Malaya po namin Good to hear sasagutin yung hindi mga lahat, sa amin. hindi po lahat ng Katoliko Wala. ganun. Hindi ka makapagsalita doon kay Nas. Pag maipit ka na, ay hulog ka. Sige po, may tanong po ba kayo sa Catholic Church para po matulungan namin? Oo, meron. Kuya Oo, meron. wait lang Sino po, Kuya ang Boy. mabuti aniban? Katoliko Kuya or Boy, si Kristo? saglit lang po Kuya Noel, tama po ba ako na sa Vatican II natin, sinasama natin lahat ng Trinitarian, although not perfectly nakaano Yeah, sila sa atin. Nakasulat sa CCC yan eh. Yes po. Na So, yung Kristiyanong Protestante sila ay separated brethren in Christ. So ibig sabihin, separated brethren in Christ, kapatid mo siya kay Kristo. Kristiyano rin siya. Amen. Opo. May tanong lang ako, no? Sa INC kasi, I believe nakalista ang mga pangalan nila sa bawat churches nila. Pamilya, Para opo. masabi nila na member sila, no? Walang nakaka-skip doon. They know, they write their names. Pero sa Katoliko po ba, paano malalaman ng tao? Kasi I believe wala pong gano'n sa Katoliko, nakalista yung pangalan. Wala, ano It's lang, that is pwede a ka regular. mag-ano, Apo, pwede ka paano niyo maging po magpalista. nalaman na Katoliko talaga ako. Or sa kumpil po ba yun? Or sa binyag? sa binyag po. Ang Binyag. official entry ng isang Katoliko is sa kanyang pagbibinyag. So naka-register ka doon, naka-register ka at meron kang certificate. Now, kung kunyari bininyagan 100, mamaya yan, mga na lang yan, 50 na lang yan kasi yung 50 napunta sa born again. So wala, hindi ka guys sa hindi ka gaya Dito. sa INC, meron silang clock in at clock out. Meron silang attendance. So wala kaming ganun. Dito sa amin, sa Mindanao, may purok kami. So sa Luzon, walang purok. Sa Visayas, siguro walang purok. Dito sa Mindanao, mayroong purok. Kuya Boy. Yung INC po kayo. barangay, mayroong mga 5 kapilya ng Katoliko. Noon, Katoliko. nang ako pa ang presidente noon, nakalista sa amin yan, sa aming kapilya. So, sino ang Katoliko ng aming purok? Belong in the barangay. Nakalista namin yan. May bayad pa yan. Monthly, 10 pesos. Kapag ikaw, Katoliko. Ako Walang pa ang ganyan. presidente noon. Hindi yun totoo. Walang katotohanan sa ganyan. Diba sa birth certificate natin is Roman Catholic tayo eh. Are we, parang naisip ba natin na i-change ito? Or Wala na-change pong na ba? Kasi, nakalagay. I'm sorry, Ben. I'm wala sorry to ba? cut you. Walang nakalagay Wala na siya? religion mo kapag ka sa Teka, birth wait lang. certificate mo. Religion ng parents mo ang nakalagay. Religion ng parents. Yes, but it's not yours. Ang Okay. ang pagiging membro mo ng Catholic Church ay nakalagay po sa
baptismal certificate, hindi po sa birth Okay, sige, sige. certificate. Okay. Papaano yung kunwari yung anak ko na dati ako, yun lang ang kasi alam ko na Catholic ako. Tapos, may mga time po ba na may mga anak na pinalitan? Kasi ako hindi ko naisip ngayon lang. Sabi ko, nga, nasa files pa din yon na Catholic po ako. At I believe na sa NSO, mabibilang kasi yun. Kaya nasasabi pa rin nila na marami yung Katoliko. Once po na nabaptize kayo sa Catholic, meron po kayong invincible mark na inilalagay sa noo ninyo. Ito yung cross na nilalagay ni nilalagay ng pare, ni Jesucristo ng pare. Ito po ay hindi nawawala. Ito po ay panghabang buhay. Once nabaptize ka as Catholic, you will remain Catholic. Yan po ay hindi basta-basta lang lana o oil na nilalagay sa noo mo. Yun po ay, Kuya Noel, patuloy nga, hindi ko makuha po yung term Ano ba yan, sister? Yung invincible mark po na nilalagay sa noo natin once we were baptized sa Catholic Church. It is a lifetime. Yeah, baptism is zeal. It's a seal ng Holy Spirit. So, Sign lang yan sa noo na cross. yeah, yung Ibig sabihin, yung Katoliko cross ka. na nilalagay sa noo is a external symbol, pero meron yang sacrament eh. Pag sinabi mo sacrament, meron yang mystery. Ibig sabihin, kasi pag sinabi mo binibinyagan ka, hindi ka lang binibinyagan dahil binasa ka or nilubog ka. Tinatanggap mong banal na Espiritu Santo. So yun ang yun yung totoong pagiging born again, hindi yung okay, nagbago na ako, hindi na ako Katoliko, hindi na ako. Ang born again is you have to be, sabi doon, what is born of flesh is flesh and what is born of spirit is spirit. Ginawa kang anak ng Diyos, So yun yung doon. Okay, pero ano bang mas mahalaga? Kasi sa pagbibinyag kasi sa mga bata, alam naman natin na hindi bata ang sumasagot para sa sarili nila. Yung parents, At, yung parents. sabi yung na, parents. tinatakil nyo ba? So, hindi rin po yung bata ang nagsasagot. Kaya nga, ano ba ang importante? Sa bagay, alam naman natin na ang importante is to be born in spirit. Sabi nga ni Jesus Christ, kausap niya si Nicodemus, diba? Paano ba magliligtas? Yun ang importante. Kuya Noel, kasi po, kung babalikan ang importante sa natin, Katoliko na binyag, ibig sabihin, member ka na nila, yun lang. okay, Opo, Kuya part Boy, po ba lang sagutin ng ko lang po 25? si Pen, ha? Kung makikita mo, kung babalikan natin yung Bible, nakasulat siya sa Gawa 16:15 at saka Gawa 16:31. Parang ang sinasabi nito, yung pananampalataya ng head of the family is the pananampalataya of the whole family. So Correct. kapag ka bininyagan ka, meron bang right mo na nasira o na violate dahil lang sumagot sa binyag mo ay ang mga magulang mo? Ang sagot po ng Biblia ay hindi. Kasi kung makikita mo, if we're going back to the Old Testament, ang binibinyagan lang po nung time na yon o ang tinutuli ay ang mga lalaki or the head of the 8-day-old. family. Oo. Walong araw na gulang. Yeah. Yung pananampalataya ng kanyang magulang ang ginagamit. So, yeah. Kasi ang importante kasi sa pagbibinyag o yung bautismo is tatanggalan ka ng kasalanan. At the same time, panananahan ka ng Banal na Espiritu Santo. You will become the temple of God. Ang question kasi, bakit? Ano bang kasalanan ng mga bata? Walang committed sins sa mga bata. Pero meron tayong original sin. Ang paglilinis ng Panginoon sa Kristo is all types of sin, original and committed sin. Lahat 'yan ma-justify ka. Pag sinabi mong justification, ipinawalang sala ka sa harap ng hukuman o sa harap ng korte. So, ibig sabihin, nilinis ka, tinanggalan ka ng charge. Yun ang ibig sabihin ng justification. So, ibig sabihin, ang bautismo ay nakaliligtas. Unfortunately,
Marami sa mga protestante na churches ngayon, yung mga evangelical baptism, tinatawag nila sarili nilang Baptist, but they don't believe in the power of baptism. It is only an external external declaration of your faith. It doesn't do anything with your salvation. But sa Biblia napakalinaw na sinabi ni San Pedro, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Nandun yung justification. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Gagawin kang templo ng Diyos. Gagawin kanyang anak. So what is born of flesh is flesh. What is born of spirit is spirit. Yun yung power of the baptism. Yung baptism is na ginagawa ng Katoliko is baptism of Christ. It's not baptism in the Old Testament but the baptism of Christ. Kasi binabautismohan ka sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayon sa nakasulat sa 28:19 ng Mateo. Kahit dyan sa May ano, may question lang ako. Sagutin, ay Sige sige lang. Prof. Sige, Ay, Prof. sige, go ahead, Maya. Go ahead. Sagutin ko lang si Spen kasi sabi niya parang na-violate yung kanyang right to choose. Kung makikita mo, biblical nga siya. Ang karapatan at moral obligation ng mga magulang is palakihin ang kanilang anak at dalhin ito sa tamang pananampalataya. So sa amin, sa Catholic Church, kung galing ka sa Catholic, alam mo na pagdating ng age of reasoning mo, which is 7 years old, binibigyan ka na nito ng ikalawang sakramento mo. Ito yung sakramento ng pangungumpisal. Kasabay nito, ibibigay na rin sa iyo yung sakramento, yung unang pagtanggap o ang sacrament of the Holy Eucharist. Okay, after this, talagang kaya mo na magbigay ng rason para sa sarili mo is the confirmation. From the word itself, confirmation, confirm, to confirm your faith. So kung hindi ikaw ang sumagot sa binyag mo na oo, tinatakwil namin si Satanas, oo, tinatanggap namin si Jesucristo, pagdating ng confirmation mo, ikaw ay malayang tatanggap sarili mo mismo nung iyong pananampalataya. At kinukonfirm mo na ikaw ay kabilang sa simbahan ng Katoliko at tinatanggap mo ang biyaya ng banal na Espiritu. So kung feeling mo na violate ka nung baby ka, pagdating ng confirmation mo, ikaw naman ang magko-confirm yan. Or pag laki-laki mo pa ng konti, nakita mo, ay mas masaya kapag ka nasa CCC kasi mas emotional, mas attached, mas maganda yung companionship, maganda yung pakikisama. You have a free will to do so. Walang problema doon. sa CCF, hindi sila naniniwala na yung bautismo nakakaligtas eh. Yes, kanina wala akong ibang iniisip na something na na-violate or what. Wala ko. Parang na-came up lang kayo. Pero wala, hindi na iniisip ko ha. For the record, hindi po yun iniisip ko. Kasi kanina, naisip ko lang na, nga pala yung, bakit yung mga born again Christian, hindi nila napapaltan yung which is good naman, wala namang problema. Pero biglang nag-came up lang, no? And then, yung kanina sa bata, sabi nga dito, sabi ni Jesus na we have to be born again in spirit. So, kasi ang paniniwala ng Katoliko, yung pagbaptize kasi sa water ng bata pa, it's a sign na of your salvation also, part yon. Yan, tama naman si Maya, no? Sa process kasi ng Member lang yan, membership ng- lang yan. sa Catholic kasi may kumpil nga naman. Tama naman yun, no? Kasi pinag-uusapan din before na, paano hindi naman sumagot yung mga bata? Which is, kung kukompletuhin yung sacraments kasi, lalo sa kumpil, no? Kasi ako naranasan ko pa rin yun. Nadaanan ko din yun, panahon na yun. So, doon mo sasagutin din. Pero which is, that time, wala pa rin. Usually, walang alam yung 9 years old. That time sa tama at mali pa din or sa kasalanan. So, ganun. Pero, ang sabi kasi ni kanina, ni Kuya Noel, no? Yung kanina na binahagi po ninyo ng pagtutuli. Kasi yung pagtutuli na yun is equivalent to baptismal.
is yun po ay utos mismo kasi ng Diyos. I believe na hindi yun pwedeng i-equal sa baptismal ngayon sa panahon ito kasi yun po ay pinaka-utos nga at para lang din yun sa lalaki. So, ang sinabi po, fast forward sa New Testament is yung papaano makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito tahasang sinabi ni Jesus kasi siya po mismo ang nagsabi nito, no, na ang muling ipapanganak ay ang maliligtas. So, anong implication? Anong sinasabi ni Jesus Christ? It's the baptismal from the Holy Spirit, I believe po. I believe po na kahit hindi ka nabaptize sa water, but you know that Jesus is a symbol of water. He is the living water. When I believe that when you accept Jesus Christ, you have that water of the baptismal in water, and then ang importante doon, I believe, is that the Holy Spirit that will baptize you. And paano natin makukuha yun, Kuya Boy? Is knowing Jesus Christ only. Kasi doon mapapattern, lagi kong binabanggit yun, knowing Jesus Christ kasi, Nakasulat we yan, will know the sister. source. Yeah, the source of the Holy Spirit. Sister, sa nakasulat na hindi na kailangan ng water baptism, symbol na lang. Dapat biblical ka. Kasi kami, biblical kami. Bigyan mo kami ng talata. Sige, biblical tayo, biblical. Mm. Sa bautismo ni Juan Eh, Bautista na John ginagaya ninyo, sino ang nag-utos sa inyo na gayahin ninyo si Juan Bautista? Okay. Ngayon sa atin, ang nagbautismo Kuya, sa atin, lalayo si lalayo. Kristo. Yung tanong po muna ni Si Kuya Kristo ang Noel. nagbautismo sa atin ngayon, hindi na si Juan Bautista. Hindi Bakit si Juan magtubig-tubig pa Bautista, kayo? kay Kristo kami bro, kay Kristo. Kay Kristo po kami, hindi kay Juan Kay Bautista. Kristo kayo. Ano Oy, po? bakit kayo wait nagamit ka ng lang, tubig kung tinagtatanong Kristo pa ako kay kayo? Sister Pen eh. Kuya Boy, para Tinatanong niyo ko po yung muna verse yung tanong ni ni Sister Kuya Kaya Noel. nga, Sister Pen, unahin mo lang hinanapan mo ng biblical si Pen. Ngayon, Sister, hanapan din Sister Pen, kita. unahin mo lang yung chapter, sunod mo lang yung verse para masundan ko. O yung chapter muna and then verse. Hinanapan mo si Pen, di kaya hinanapan din kita. Masama ba? Kuya Masama ba Boy, mag-anak? padaanin mo po muna si Kuya Noel kasi gusto ko rin marinig kung biblical po yung sinabi ni Sis Pen. Saan Okay, po sige. sa Bible nakalagay Oo. na hindi kailangan ng water baptism. Hindi naman, yun ay, sabi ko nga, no, I believe, no, yun ang pangunawa natin. Ito, Believe mo lang, wait opinion, lang po. okay. Ito po, pero, hindi po, ito po, narito, ito, wait lang po. So, John 3 po, wait lang po. So sabi dyan, unless you are born of water and spirit, bakit matatanggalin yung water? Yes, Nakasulat okay. yan, Ito letra po po kasi, letra sa 5. Unless you are Apo, ito born po. of water and spirit, you will Sige not po. Paliwanag ko po. enter. Sige. Okay, ito pa paliwanag natin. No? Letra Sabi po, ko, ito, letra. tandaan mo, okay, sinasabi kong ito, maliba ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? We know that when we read the Bible, that the water is pertaining to Jesus Christ. The living water is a metaphor of Jesus describing the eternal life. Everything or the key is that the water is representing Jesus Christ, believing to Jesus Christ po. And then the Holy Spirit is representing the giving of the source. No? Yung source is implication of Jesus Christ and the Father. When we believe to Jesus, the Holy Spirit will come. At sino po galing po sa inyo? Kay Father God. So doon po naiintindihan ng mga born again Christian that the essence of how we will go to Father God, Kuya Noel and Maya. Okay. So again, water is a presenting of Jesus Christ, and the Holy Spirit. Na the Holy Spirit is from the Father. Yun po. Okay. So yung bang ginagawang bautismo nila Kristo, Christ baptism ba siya or John the Baptist baptism? Anong klaseng bautismo Wala, yung actually, ginagawa? Sige po, Kuya Noel, did Jesus baptize anyone? Oo, sabi dito sa sa John 4, next chapter lang, now when Jesus realized that Pharisees had heard this, he was making and baptizing more disciples than John. Although it is not Jesus who did the baptizing,
but his disciples. So ibig sabihin Yes. yung disciples niya, siya Ang question yung ko mga po, did wait Jesus lang. baptize anyone? It doesn't matter kasi yung baptism na ginagawa ng mga disciple, yun yung under kay Jesus Christ. Kaya ang tanong ko sa iyo, sister, ito bang ginagawa nila dito, nagbaptize sila sa tubig, yes or no? Yan po ay, iba naman po kasi yung panahon po. Yes po, nagbabaptize sila sa water that time. Okay. Of So course po ang kasi, ginagawa nilang baptism yes dito po. under Christ or As, under John the Baptist? Of course, it's under Christ is because, sino po ba itong mga tao nito? Ito yung mga Hudyo po, ito po yung mga Hudyo. And we don't forget that we are in a Gentiles position. So what's the difference? Si Pablo So, yung mga Hudyo- nagbautismo yung mga Hudyo 20 kailangan katao, basahin, yung mga hindi na Gentiles tubig hindi ginagamit ni kailangan Pablo. So ibig sabihin Ipinyo yung mga yan. Gentile, yung mga Gentile hindi kailangan basahin, yung mga Hudyo kailangan Hindi ko po basahin. sinasabi. Saan natin nahahanap 'yun? Kuya Noel, hindi ko po yun sinasabi. Ako po, pag nakikipag-usap po ako, no, ay, kung yun po, lagi ko sinasabi to ay hindi po ako kasi kung ayun po yung pagkakaintindi niyo, Kuya Noel, kasi importante sa atin ay yung kapayapaan, no? Ibig sabihin kung naman yung ito tanong ko. nawaan ninyo, doon po ako, kung kailangan po ng baptismal sa being a Catholic po at ito yung nag-work para sa inyo, go for it po. But I am telling po, no? And you can question me. But, Ben, let's go back to the tayo to sa, the discussion. Yes, kaya nga Let's po, go, para magkaroon tayo ng kapayapaan. let's Excuse me. eliminate the emotional, No, I let's just go to the discussion. Kasi, Yes. yung gusto kong marinig, yung sinasabi mo na hindi kailangan ang water baptism, which is nag-arise sa akin ng isang question na it was not necessary pala. Bakit ginawa pa ito ni Hesus Kristo sa ilog Jordan mismo? So, if it's not necessary, ano tong ginawa ni Hesus Kristo? Pakitang tao rin lang ba? Kasi Hindi kung po yun yung- allow me to finish. Anyone can interpret what Allow I me to said. finish. Allow me to finish. Kasi if I'm going back to my Bible, nakalagay siya sa Juan 3:5 eh. Yung sinabi kanina ni Kuya Noel, malibang ipinanganak ang tao sa tubig at sa espiritu. Anong sabi ng Marcos 16:16? Ang sumasampalatayang mabautismuhan ay maliligtas. So, eto yung mga nag-arise na question sa akin. Pakisagot mo daw. Let's eliminate the emotional, kwento. I just want to hear yung doktrina and the intellectual, nun. Okay, sasagutin ko to kasi gusto kong sagutin at hindi para whatever. Again, ang sinasabi ko kanina, malinaw naman yon, no? I respect kung ano yung pangunawa po ninyo at hindi ko po sinasabi na dapat eliminate dahil nangyari na po yung sa New Testament at dapat po yung mangyari. Andon lahat ng pattern sa atin. Yung Hudyo ang naging pattern po sa atin. But sinasabi ko po, in this generation po, kung ating pagdinilayan and yung I believe in reading the Bible po. Hindi ko po to sinasabi in general. Dapat maniwala kayo sa akin or sundin nyo ko. I'm just stating here something na ito yung nabasa ko na if ito sinasabi sa John 3, it's again, the water is representing who? Jesus Christ. How? You believe. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. You believe in me. Believe in me. Believe in me. Why? You see the Father, you will see the Father. Why? Because the Father is the source of the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The Comforter that will enlighten you of what I want to say to you. Kung mapapansin natin doon sa Book of John, laging paulit-ulit yung sinasabi ni Kristo at makikita natin, sila pa din mag-ama, no? The Son and the Father nagbibigay ng unawa sa bawat isa. So, napaka-importante yung the waters representing Jesus. But I did not say that hindi na kailangan yun. Bakit si Jesus? Yes, it is important on that day. And to take note, it is from sa Hudyo yun. And what is the baptismal on the water is representing the repentance. Nabasa naman po natin yun, is repentance. And now, what it's telling is that Jesus already died for us. We learned that the death of the Jesus Christ is sinasabi ni Father God, I forgive you. Just believe to the Son.
Just believe to the Son. Forgiveness is already given. Okay, humahaba ka na. So, Yun nga, yun, wait yun lang. lang. Ano yung That's paninindigan mo? all. Thank you. Kailangan ba yung water baptism o hindi? Ano yung paninindigan mo? Kasi kanina ang reception ko sa sinabi mo is hindi kailangan, kaya nag-react si Kuya Noel. Kaya pati ako napataas din yung kilay. Kailangan o hindi ang water Sorry for baptism? that. Straight But to the ang point. sasabihin ko lang Straight is to the that point. ang pinaka-importante is Sis, the you're baptism not in the answering Holy my Spirit. question. Oo. I'm Eto na answering naman, you now. nag-iilagan na naman tayo. Ano yung unang Ikutin paninindigan mo, mo Pen, kanina? yes or no, para makakuha na. Yes. Hindi ka Kailangan ba ang magpaligoy-ligoy. water baptism? Yes or no? Diretsuin mo. Sige, Kasi sige, kung sige. ako, No. ako ang sumagot, hindi Okay. pwede No sa daw, akin. Kuya Noel. Pero ikaw, Pen, Okay. sagutin mo, Pen. Oo, Okay. hindi. Kuya Tanungin natin si Boy, Boy. Kuya Boy, usap po tayo mamaya. Okay. Tapusin ko lang yung amin ni Pen. Sige. Sis Pen, Water. Again, Sis Pen, teka lang. Wait lang, Maya. Literal na water, sinasabi ninyo, no. I just mentioned, the water is representing Jesus Christ. When you believe to Jesus Christ, ulitin ko lang. But literal na water, no. yes, I heard it already. Okay, pakibasa mo nga yung unang Pedro 3:21. Pakibasa mo lang. Ano ang sinabi dito ni Pablo tungkol sa paghuhugas dito sa bautismo? I'm so sorry, Maya. You can read that and you can explain that from your side. Thank you. Okay, so ako ang mag-explain kung paano mo to ina-interpret. Kasi gusto kong maintindihan yung pagkakaintindi mo dito. So, ang gusto mong mangyari ngayon, ako ang mag-explain kung paano mo to ina-interpret. Kasi malinaw na ako na magsasalita. Huwag ka nang sumingit kasi gusto mo ako magsasalita. Malinaw na sinabi malinaw na ipinaliwanag ni Pedro yung sa unang Pedro 3:21 na ang bautismo ay hindi lamang paghuhugas ng katawan. Yung tubig doon ay hindi lamang nililinis ang katawan. So by saying so, yung tubig mismong ito na ginamit sa bautismo, na sinasabi mo nga na si Jesucristo, pero may tubig kasi. Kailangan ng water baptism. Hindi lang ito basta simbolo. So pag in-eliminate mo yung water baptism ay yung tubig, pati yung ginawa ni Jesucristo, sinasabi mo na mali. Yung pagpapabinyag niya sa ilog Jordan. Yun yung nagiging problema natin. Hindi ka kasi sumasagot ng straight to the point, ginagamitan, binabombard mo kami with those verses, pero hindi namin nakukuha yung sagot mo. She was reading through the lines. She was reading through the text. She's not reading the text. She's reading through the text. Okay, Kuya Noel, I'm so sorry again It's because okay. hindi ko nauunawaan. No? Hindi tayo nagkakaunawaan because we're Sagutin not... mo, Pen, yes or no, para makahimik na I sila. am not practicing Naintindihan ko na yung I sagot think ni that Sis is the Pen. point that we cannot understand and it's not, don't push ourselves to understand people. Ang mahalaga, naintindihan mo, okay kayo ng Diyos nyo na pinapaniwalaan mo, doon tayo, kasi mai-stress talaga kayo. Why? Ako, I will not stress myself understanding you, Catholics. I'm just here for some reason. So, ganun na lang tayo. Hindi talaga tayo magkakaintindihan here. Because di naman ako Catholic. So, ibig sabihin, wag na tayo mag-usap. So, kami na ni Brother Boy, Sis Pen. What I mean is Kasi- that, Mm-mm. Go kayo na po ni Maya Kuya kasi Boy, nagkakaroon kayo ng Noel. problema sa akin eh. What I mean is that, sinishare ko lang po yung pangunawa ko and it's Naintindihan so ko yung hard ba sister. i-accept yun or what? Hindi, Or naintindihan ko yung minsan, sinasabi sige, mo. yan na lang ng understanding mo. Parang hindi ba pwede tayo sa gano'n na Pwede, pupunta kaya lang, pa tayo ipoprobe sa ka negative namin. side. Ipoprobe ka Why you have namin to prove? Why have based, you prove? based on the Bible. Kasi Why you ang have to common prove? denominators natin dito is yung Noel? Bible. Oo. Can you answer me po, if ever kung pwede lang, why you have to prove something? Because that's Kasi how nga, discussion kundi works. wala tayong reason to speak Yes. dito. I- Ito nga yung kanina, sabi dito, can I- healthy We can discussion declare community. something naman. Oo. And because Pwede I will naman po answer your naman kasi question. na pwede naman Question. tayong kasi andito latagan. Si Ako Sam, po kasi Can I ang answer- puso can isip I- ko latagan can I dito. answer your question? Maglatag po kayo bilang Catholic, Okay, latag emotions, kayo bilang guys, Can I, Armenians. can I answer your Emotions question? para
Can I answer your question, Pen? Naliligaw na ba ako? I mean, kasi ang point ko palagi to, kilala mo ako, latag. Gusto kong Ano, matuto. Pen, Can you answer, Medyo please? iba ata yung environment kasi nga, they Okay. prove something, Pen, ano ba to, pamalian, Pen, pagalingan. padaanin mo naman yung iba. Padaanin mo naman. Okay, Hindi, Pen, ano ko lang, I will answer your question. Para, baka mali ako, okay, baka valid gusto kong naman, mag- acknowledge naman. Okay, I will Prof, I will answer your question, Papok Pen. ako ha, paano ako ha, kasi alam mo ako, latagan Pen. ako. Gusto ko latagan. Pen, Gusto ko alam mo, I will pagka answer- napipikon ka, ayaw mo din nagpapasalita. Pen, I will answer Kaya your ito mo na- question. Sige po. Hindi. Kasi ayoko lang ng Pen, I gulo. will answer your Ayoko lang ng question gulo. na, okay? Oo, ayoko Why lang do ng we need gulo. to prove? Why do we need or why do you need to prove? Because we are here to for truth. So even though na we're not in the same faith, no, actually you are a Christian, but of course you are here to prove your faith, and we are here to prove our faith. So why do we need to prove that? So through the Bible, diba? So why are you here? I'm not here to... Pen, why are you here for telling the truth, diba? I'm not here to prove my faith. I'm sorry. So why are you here? Kelly. Actually, ito yung gusto ko itanong kanina pa regarding dyan eh. Pagdating ba natin sa judgment ng Diyos, haharap ba tayo sa Kanya? Huhusgan ba tayo sa Kanya na nakagrupo? O mga Katoliko, dito kayo sa bandang gitna. INC sa bandang gilid. O mga MCJ sa bandang likod. Hindi ba hahatulan tayo? Teka lang, wait lang. Hindi, sorry. Hindi ba hahatulan tayo individually? Hindi tayo Tama. husgan base sa ating relihiyon, hindi base sa ating sekta, denomination, o kinabibilangang paniniwala. Di ba? So, I don't see the point kung bakit kailangan natin i-prove na hindi, tama yun. Ito yung tama, pinakatama. Yung pinanggagalingan kong reliyon, ibang kong sekta. Mali kayo, kami ang tama. I don't see the point in Brother, there. At the end of I will the day, answer your nakaharap tayo kay question. Kristo individually. No? So, Individually. yun naman Tama. po. Prof, to answer your question, kasi here sa platform mo especially and other platform here in TikTok, whenever we discuss, it is not to prove that we are correct. Ang discussion namin, style namin ni Kuya Noel, na talagang dito ako humahanga kay Kuya Noel, is to understand. And for you to understand, din yung sa amin. So, pagka-feeling mo, whether you have to prove, or we have to probe, pagkaiba kasi siya yung prove at probe, kailangan naming suriin o hanapin o i-dissect yung sinasabi mo, it is for us to understand. Hindi kasi kami yung tipo na nakikipag-converse dito at hahanapan ka lang ng mali. So don't be defensive about it. Kasi kung tinatanong ka, sagutin mo kasi naglatag ka. That's how it works. So kung feeling mo na pag naglatag ka at gusto mo yung nilatag mo ay pananaw ni Ben yun, tanggapin na lang namin. Pananaw ni Maya yun, tanggapin na lang namin. Then, therefore, nakakasayang ng oras. We are here to discuss and we are here to understand you and we are here na maintindihan mo rin kami. Pero that doesn't mean na pag may binitawan ka, hindi na kami magtatanong sa binitawan mo. Tama ba? So, tulog na tayong lahat. Dito pala ang latagan ay bahala ka sa buhay mo. Yes, Oh, correct. what's That the is correct, purpose? Maya. That's correct, Maya. Actually, tapos Yes, meron din po kasi- tayong, as per Bible, no, as per the Bible, we have one Lord, we have one baptism, Tama. and we have one faith. Ang tama ang Bible, ang mali ang mga ginagawa ninyo. No, we have one Lord, we have one baptism, we have one faith. Kasi ganito yun, no? Yes, okay naman yun, no, na magtatanong. Ang mga ginagawa tayo to ninyo ang understand, mali, no? kaya kayo nag-away-away, pero ang Bible tama. Yes, kasi nandun din ako sa point na siguro kayo ganon. So sa akin side naman, no, if we asked and to understand to what sense, so for example, magbibigay ako ng information para saan? On the point ba na para saan yun? So, I'm so sorry po, no, and ako po ito and pasensya na po kayo. At yun, dumatating sa point na I have to stop giving kasi may reason din po ako. No? At again po, kung dyan po kayo, kung ano man yung understanding nyo po about, kasi hindi na po yung mapapalitan Mapapalitan yung nyo kahit pa magtanong kayo ng 100 questions sa akin.
I don't believe na you will change your mind or magiging beneficial ito sa inyo. I guess not. Ah, sa pagkakaintindi ko, kahit na iba-iba yung reliyon natin dito, meron lang naman tayong pinagbabasihan yung Biblia, di ba? So, kaya kami, nagtatanong kami ng Biblia, simple lang naman. Doon naman tayo nagkakaintindihan. Kapag nagtanong kami ng Biblia, nagbibigay kami ng mga talata, di ba? Kung tatanungin namin, kayo, minsan hindi kayo magbibigay ng talata, doon na nga lang tayo nagkakaintindihan di ba? So, halimbawa, pag tatanungin ka, saan ba to sa nakabasa sa Biblia, wala ka namang naibigay na talata. So, yan lang naman, simple lang naman, doon tayo sa Biblia, Sir di ba? Ken, again mo kanina, no, nagtanong sila at sinagot natin saan ito. So, binigay natin yung John 3 na yung water doon, no, representing, in-explain ko na po yun, in our age ngayon, no, is representing, kasi ganito po ang logic. If ever wala pong tubig sa isang lugar, and shinare natin si Jesus Christ, ano yun? Talagang pipigayin natin yung sarili natin to have the water at magiging requirements po ba ito? Or ito ay requirements dito, pero ano ba yung heart ni God? Requirements talaga ba na baptize sila sa water to be saved? Or the Father will send the Holy Ghost to baptize the person? So, nandun lang po tayo. What I mean is that water is representing Jesus Christ, to believe, sabi ko po kanina, and the Holy Spirit po. Yun lang po naman, naibigay ko din naman sa inyo yun, yun nga lang hindi nyo po yun, I don't know po, kung hindi po natin maintindihan yun, pasensya na po din doon. Yun lang po ako. Kasi Tama ang talata. Ang mali ang ginagawa dahil nakabatay kayo sa mga leader ng simbahan ninyo. Isang talata, marami na kayong away. Dahil nakabatay kayo sa mga leader ng simbahan ninyo. Hindi kay Kristo. Binyag pa lang ang topic. Dahil nakabatay kayo sa iba-ibang mga grupo ninyo, sa isang Tanungin topic pa kita. lang, nag-awayan na kayo. Tanungin kita. Oo. Saan nakasulat na hindi kailangan ng water baptism? Dahil sabi mo hindi kailangan ng water baptism. Saan nakasulat? O basahin mo. Sige. Basahin mo lahat ang kasulatan. Kung gayahin Hindi. natin si Kristo sa kanyang bautismo, isipin mo. Hindi, Isipin mo. yung Si Kristo, unahin mo lang yung chapter, makinig tas sunod mo lang makinig yung ka muna. verse. Makinig ka muna. Hindi. Boylawan Makinig ka ano muna. Ano muna? Verse mo na. Si Kristo verse mo na. nagbautismo, malaki na. Verse mo Matapos na. siya nagbautismo, Oh, so kailangan pa rin. mayroong kalapati na Malaki lumapag sa kailangan. balikat niya. So, O kailangan sa ng inyo, kalapate. mga Katoliko, mga bata ninyo, nabautismuhan, Hindi, katulad ba ni hindi yun Kristo? ang tanong ko eh. Ang tanong Hindi. ko, Ang saan tanong mo nakasulat mali. na hindi na kailangan ng water baptism? Mali ang tanong mo. So hindi Mali ang na tanong masagot mo. Sister Maya. So Hindi, mali ang tanong mo. Pinintay ko Sulat po ka Hindi yung ng naman sulat, sagot, no? tanong ka ng sulat. Tama Iyak ang na mga lang, no? sulat. Sumasagot. Mali Pumapalusot ang mga ka, boy ginagawa Pluto. ninyo. Ang Biblia, Mas mali tama ka. ang kasulatan. Mali ang Mas ginagawa mali ninyo. ka. Mali ka. Pinipilit ninyo nga Tignan mo, nag-assumption, ginagawa assumption mo ninyo. mali. Mali. Mali ang Catholic, ikaw ang tama? Ikaw ang tama, Pluto? si Kristo ang tama. Oh, Hindi bakit sinabi Katoliko, mo mali hindi kaming ako. Catholic? Sabi mo kanina mali ang Mali, Katoliko si eh. Kristo ang Oh, tama. di ba? Si Kristo Saan mo ang naman tama. nabasa na mali ang ang Katoliko? Saan mo nabasa? Okay. Oh. Sino ang Oh, mabuti basa. aniban? Katoliko o si Kristo? Huwag kang Basa palusot. ka ng Saan basa. mabasa? Anong Saan basa? mabasa? Puro ka palusot eh. Saan mabasa? Walang mababasa sa Biblia Oh, ayun Katoliko pala na eh. mabuti Bakit mo aniban. nasabi? Si Kristo Bakit ang mo dapat nasabi? nating aniban, Oh, wala mabuti. pala eh. Bakit mo nasabi? O Puro wala sa kabunganga Biblia. eh. Kaya Oh, mali ang prove ginagawa it. ninyo. Prove it. Prove it. Pang mental hospital ang ginagawa ninyo. Nga ka naman eh. Nababaliw ka na. Wala Pilipino ka, labanin mong Katoliko versus kay Kristo. Ano ka? Gamit-gamit Ano ka ka? ng Biblia. Ano ka? Wala na. Wala yan. Wala na. Mali yan. Umiyak Wala na. na. Umiyak na. Gamit-gamit kayo ng tubig. Tinanong ko lang, Kuya tinanong ko Boy, lang verse lang eh. pabasa po ng Patay Unahin na lang si naman Juan niya chapter eh. Bautista. Sunod lang naman yung Gagamit verse. kami Ang ng Katoliko Bible hindi kasi sa sinugo amin ni yan. Juan Bautista na Eh, bakit ka magtubig-tubig gumagamit kayo. sa iyo ba yan? Sa iyo ba yan para Ang sabihin bautismo hindi ka sa atin magagamit? ngayon, makinig kayo.
Ikaw Ang makinig. bautismo sa atin ngayon, aral at turo ni Kristo, hindi tubig ni Juan Bautista. Okay. Okay, tanungin kita, nag-iisip boy, nyo? tanungin Anong kita, ano tumigil? ba yung tindig mo, Oy, boy? Boy, Boy, anong Pluto, hindi ginagawa to tubig ninyo? ni- Tama, hindi to tubig mali ni ang Juan ginagawa Bautista. ninyo. Tubig to ng mineral water. Kuya Boy, may tanungin tanong kita, daw po Boy. si Kuya Noel Pasuyo. Tanungin kita, yung bang water baptism kailangan pang gawin ng Kristiyano para maligtas? Yes or no? Hindi na. Ang Okay. bautismo ni Kristo ang dapat natin. Okay. Espiritu Anong So yung bautismo ni Santo. Cristo? saan mo nabasa na yung water baptism hindi na kailangan? Anong verse? Unahin mo lang yung chapter, sunod mo lang yung verse para masundan kita. Yung kay Pablo, 20 Anong verse? katao na bautismohan ni Juan Bautista. Anong verse? Tapos binabautismohan ni Apostol Pablo sa Espiritu Santo. Nagsalita Ang sila hinahanap ng natin kaiba-ibang yung mga... inutos na hindi na kailangan na i-water baptize yung mga Christian. Anong talata? Yung sa gawa 19 ata yan, Uncle Noel. Hanapin na natin. Acts 19 yan eh. Tulungan na natin Yeah, si yeah. Boy. Kawawa naman to si Boy. Di ko magbigay sa iyo ng mga talata dahil Puro Kaso walang talata. Puro hindi ngalngal kayo lang kasi si Boy. maniniwala dahil nakabatay kayo sa Katoliko, hindi kayo nakabatay kay Puro Kristo ngalngal mismo. lang yan si Boy. Wala raw Puro siyang ngalngal talata, yan. brother. Okay. Ken, oh. Calm down. Okay. Calm lang tayo. Puro ngalngal si Boy eh. Walang mailatag. Paano ba naman? Paano ilalatag hindi niya Ay, huwag alam? maitrigger na. Soxy, huwag maitrigger. Kuya Boy, may tanong po ako. Sabi mo po, yung pong aming bautismo ay pakanalang ni Juan Bautista. Bakit po kaya si Jesucristo kay Juan Bautista din mismo po nagpabautismo? Pakana rin po ba ito ni Juan Bautista? Si Juan Bautista nagbautismo kay Jesus mismo noon. Matapos siyang nabautismuhan, may kalapati na may espiritu na kahawig ng kalapati dumapo sa balikat. Opo. Ngayon kung gayahin ninyo Katoliko, lahat ng Katoliko na bautismuhan ng tubig, meron bang kalapati na dumapo sa balikat ng mga bata? That's why it is very special Wala. po. Kuya Boy, pasagot po ako Gaya-gaya ha. lang ninyo yan. Maya. Na hindi naman Kuya Boy, turo ni sagot Juan na po Bautista ako, sa ha? Katoliko na gayahin ninyo ako. Opo, sasagot na po okay. ako, Kuya Boy. Walang kasulatan sa Kuya Biblia Boy, ng sasagot Katoliko. na po ako, Inuutosan pwede ni po ba? Juan Bautista na May singit lang gayahin ako, ninyo ah. ako. So, ibig mong sabihin pala, Wala. Kuya Boy, kapag walang bumabang kalapati mula sa langit, Hindi na, bautismo. walang Walang hindi bautismo. Walang yung saysayan, bautismo. walang silbi. Ganun po ba? Walang saysay. Ang Walang bautismo efficacy. natin ngayon, Boy si Pluto. Kristo ang Dapat may dapat kalapati nating Pluto. matanggap ang kanyang bautismo. Boy Pluto, ang bautismo ni Cristo is baptism of fire. So pag binautismohan ka ni Cristo, dapat sa kalayo ka bautismohan. Ikaw, Kuya Boy, sagot po ako, pwede kung po. ayaw ka ni Kristo, ang ibautismo Sige, sa iyo, bautismohan ka apoy, namin sa ilublob ka, apoy. sunugin ka. Kuya Boy, sagot ako, ha? Kuya Boy, sagot ako. Kung maaalala po natin, tama po yung sinabi ninyo na noong pong binautismohan si Jesucristo, merong pong bumaba na dove. Ito po ay ang Holy Spirit in a form of dove. Tama po kayo. Tama rin po ba nung binautismohan si Jesucristo ay nagsalita po ang Ama? Na this is my Tama, only begotten nagsalita ang Son. Ama. Opo, Ang tanong, tama Katoliko, po ulit. ganyan bang ang nangyari sa inyo? Wala. Hindi po ganun ang nangyari sa amin for one reason alone. We are not Jesus Christ. Kasi po, yung pong sekta na kinaaniban ninyo, siguro po kayo ay may bautismo rin dyan. Ganon din po ba ang Wala. nangyari sa inyo? Sa amin, wala. Wala po. Okay, ganito po. Bautismo ni Kristo ang aming tinatanggap. Okay po. Espiritu bautismo? Santo. Okay po. Ganito po, kuya. Ang Kung kanyang bakit... doktrina at aral ang Okay, aming kuya. tinanggap, hindi ang tubig.
Okay po. Kasi ang Naintindihan tubig ko kay po. Juan yan. Opo, Kay naintindihan ko Kristo, po. Espiritu Santo. Ang Okay, ayaw ni naintindihan Kristo, ko po. apoy. Iloblob Okay. kayo sa apoy. Sunugin kayo. Naintindihan ko po, kuya. Ang problema ko po kasi, kuya, we cannot equate ourselves to Jesus Christ. Jesus Christ is the only begotten Son of God. That's why, nung siya'y binautismohan, naging present ang tatlong persona ng iisang divine na Diyos. Ng iisang Alam ko yun. Kay Kristo yun. divine. Pero sa Katoliko, ganyan ba? Yes Wala. po. Wala. Kasi hindi po kami si Jesus Christ. We are not the only begotten Son of God. Kaya gaya po tumaya lang kayo para Ayoko na. sa Suka. membership Ayoko na. eh. Ang Naiyak binyag. lang, naiyak si Boy. Wala, iyak lang, iyak. Hindi maka, Boy, hindi ano maka, ba yung ng, ano, tanong ko magandang lang, usapan. ano yung Wala sa baptism ni kasulatan sa Kristo? Biblia ang mga ginagawa ninyo. Wala, hindi ano maka, yung ano sa baptism, usapan ano si yung Boy. baptism ni Kristo pala, Boy Pluto? Iyak lang na iyak. Anong ploto? Iyakin. Ikaw, Oh, no out ad of no, hominem, guys. No ad hominem, Soxp. Ikaw, ploto No, ka rin, double. ay ano ba Wala, to, Boy? Ano ba katawang to? buang. Boy, Katawang buang. ay, Boy Plumber pala. Sorry, Pluto. Wag mo Plumber, ano, ano, wag mo anong plumber? i-trigger si Kuya Boy. Wag mo i-trigger. Huwag mo i-trigger kasi lalo siyang maano. Boy, Ah, plumber sorry yun. kasi Nagkamali ano lang ako, po, Boy Kuya Plunder. Blue, Boy. Plunder pala. Nagkamali lang po ng Akala basa, Pluto. Kuya Boy. Nagkamali lang po. Okay, Boy Plunder. Ay, Plumber ba? Anong plunder? Boy Plumber. Plunder ka rin, double. No, plumber. Boy, Binobodo Boy mo ang Plumber. mga tao Ang dito tanong ko, sa ano ba TikTok. yung baptism ni Kristo according sa Bible? Ang bautismo ni Kristo, Espiritu Santo. Ang ayaw ni Kristo, apoy, ibautismo niya, iloblob ka sa apoy, basahin mo mga talata. Uy, Mateo 1, ito basahin ko, Mateo 3, verse 11 to 12. I baptize you with water for repentance. Tagalog ka, Tagalog, But Tagalog. he- Hindi ako Amerikano. Pabasa nga ng Tagalog nito, Mateo 3, 11, 12. May Tagalog kayo dyan? Ano yun? Mateo 3, verse 11 to 12. Sorry, may rules kami dito. Talata mo, basa mo. Basa mo. So, we can wait naman. Ah. Hanapin mo na lang sa Tagalog, kapatid. Okay, Sox. okay. Sorry. Huwag niyong masyado i-trigger si Kuya Boy, ha? Okay, Umagang-umaga Boy pa lang. Blunder. Boy Plumber. Sorry. Okay, sabi Kuya dito Boy na lang, sa Kuya Mateo Boy. 3. O, Kuya Ikaw, Boy, ito po maginago yung sa akin. tanong. Bago ka magtanong, ito yung anong gusto Bible mo? verse Sumpain natin, kita o Mateo. gagohin kita? Mateo 3, no, ito yung sabi. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit ang darating ng nakasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Ngayon, Tito Boy, Diretso mo, yung tanong diretso kasi- mo. Huwag ka magtanong muna. Diretso mo. Diyan ang sagot. okay, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy at hindi mapapatay. Ang tanong ko, Tito Boy, kasi sabi mo dito, kayo ay babautismuhan ni Kristo. Ang sabi do, si Juan to ang sabi niya, ang susunod daw sa akin ay ang magbabautismo sa inyo sa espiritu at apoy. Ngayon, Tito, kasi sabi mo si Jesus ang magbabautis sa inyo, baptism of Jesus, di ba? Sabi mo. So ngayon, kayo ba ay nabautismuhan sa apoy? Ikaw siguro yan. Iloblob ka sa apoy kung ayaw ka ni Kristo. Allah, katawa. Sabi mo Katawang kanina, gago. yung bautismo namin kailangan may kalapate. Dapat yung bautismo, dapat may apoy. Malublog ka sa apoy. Ikaw, kung ayaw ka ni Kristo, iloblob ka sa apoy, sunugin ka. Allah, katawang gago. Katawa. Sabi mo sinabi mo kanina kailangan may kalapate. So ngayon kailangan namin mahanap kung may apoy kayo.
Ito yung sabi, bautismo ni Kristo sa Espiritu Oh, para sa Santo inyo yan, at mga apoy. Katoliko. Apoy ang ibautismo sa amin inyo. pala yung Ayaw kayo kay bautismo ni Kristo. Kristo. Lahat Hindi ninyo pala ang kayo. Katoliko versus Ay, kay ano, hindi Kristo. pala bautismo Ako sa iyo sila. Ayo, yan. ilob-lob 2 kayo minutes. sa apoy. Sunugin kayo dyan. Orasan ako 2 minutes. Kuya Boy, medyo po natatakot ako kasi sabi nyo, bautismo ni Yeso Cristo. So may apoy po ba nung binautismohan kayo? Paano po ba to? Ang ayaw ni Kristo, yan ang ibautismo sa iyo, apoy. Sinabi dito, walang sinabi ang sabi dito, ang bautismo Ang- daw ni Kristo, Ang bautismo gusto sa ni Kristo, sa Espiritu ang Santo at ibautismo, apoy. Espiritu Santo. Yung apoy Ayaw po. ni Kristo, Sabi, apoy ang at ibautismo sa inyo. Walang Nag-gets ninyo, sinabi wala. dito, ang sabi dito, ang bautismo ni Kristo, Espiritu Santo at apoy. At Hindi po apoy. sinabing, Oh. at apoy. Oh. Ano yun, Espiritu Santo lang, walang apoy sa inyo? Ay, hindi bautismo ni Kristo yan. Ang Espiritu Santo, ibig sabihin, ang kanyang mga aral at turo ang dapat nating matanggap, hindi yung tubig. Hindi, Kung sabi nga ayaw dito, ka ni Kristo, binasa ko, kung Boy ayaw ka ni Pluto. Kristo, Katoliko, Boy Plunder. apoy, ibautismo sa inyo, ilob-lob kayo sa apoy, Ay, Boy sunog Plunder, ang sabi, ang resulta bautismo ni ninyo. Kristo dito, bautismo sa Holy Spirit at apoy, ang sabi dito. Kung Holy Spirit lang yan, ayan dito, sabi dito dalawa to, kalakip to Holy Spirit and fire. So, kailangan magkalakip yan, yung Holy Spirit and fire. Hindi yan magkalakip. Ay, malapit. Sige, Ang ako na ayaw muna ni 2 minutes Kristo, pa. katulad mo, Tapos apoy, kasi, ibautismo boy, sa iyo, pa, ilob-lob ka padaanan para na. masunog ka. Kuya Boy, sagutin Wala mo po katawa. Ano ako, Nagbabasa Sophia? ng tarata, hindi alam ang ganyang mga binabasa. Ay, Anong binasa ko lang klaseng tao po. ito? Binasa ko lang po. Ala. Binasa ko lang po. Sige, nagbasa Kuya ka, Boy, hindi mo alam. padaanan muna. Kuya Boy, pasagot Kuya Boy, po. padaan Ang muna. sabi po kasi, espiritu at apoy. So, bakit po walang apoy? Kasi yung Ang spirit given apoy, na siya. para sa ayaw ni Kristo yan. Saan mo Ilob-lob sa nabasa apoy yan? para Saan masunog mo kayo. nabasa yan? Walang Boy. sinabi Yung dito. Espiritu na Santo apoy ay ang, para sa ang ayaw. binabanggit. Yung aral Sagot at na turo kayo, niya Kuya ang Boy. dapat nating matanggap. Yan Wala ang kaming nabasa dito. bautismo ng Ikaw Espiritu gawa ka ng Santo. istorya. Gawa ka ng istorya. istorya? Mali yan. Walang sinabing ganyan dito. Walang ginawa. Diretso Sabi mo dito. basa para malaman Sabi mo ang hindi ako konteksto. karapat dapat magdala ng Pen, kanyang mamaya ka na sandalias. kasi ayaw mo rin naman Siya sumagot. ang Maglalatag ka na naman ng 2 minutes. sa inyo, sa Yeah. Spirit. Sino daw yung magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy? Si Jesus. Sabi ni Juan Bautista. Sabi ni Bautista, siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Bakit sinabi mo yung apoy yung magbabautismo sa mga Proper 2 mali? minutes po. Ano yun? Ikaw hindi ka nagbabasa Yung ng tama, apoy. Boy Ulit-ulit lang si Pluto. Kuya Boy sa answer niya. Yung Hindi siya apoy, maintindihan. dalawang ano yan. Makita mo sa kay Pedro na ang pananampalataya ang ibautismo sa iyo doon tayo apoy sa dahil doon tayo sa sinabi ni makinig Juan. ka. Hindi Makinig ka kasi ka. nakikinig Basahin mo muna Makinig para ka. maintindihan Huwag mo kang yung sasapaw. sinasabi mo. Kakausap kay Kuya. Wala, Sabi wala, dito, wala. Sapaw-sapaw ka. Wala Si ka matanggap sa akin. Jesus Ako ang to. Kung sapaw-sapaw ka. magbabautismo sa Holy Spirit at apoy. Ikaw ba Holy Spirit ako lang? Hindi naririnig yung ni bautismo Pro. ni Kristo. Sige, thank you, Prof. Kasi gusto mo na naman sumingit, Pen. Nasa gitna pa sila ng question and answer. Tapos pag naglatag ka ng 2 minutes na naman, hindi ka naman magpapatanong. Gusto mo lang sumingit. Question nyo. Gusto mong sumingit. Hindi ka naman di Mamaya ka na, sasagot eh. Ben. Kasi si Boy Pluto hindi pa sumasagot. Hindi marunong magbasa ng Biblia. Ito yung Ikaw, nagsasabi gabasa-basa ka dito. ng Biblia. Dito nagsabi dito, Tapos hindi mo alam napakalinaw. ang Baka hindi binabasa siya mo. marunong umintindi. Ang sabi Ah. dito, siya ang magbabautismo sa Holy Spirit at apoy. Hindi nga siya sumasagot. Sabi niya, ano lang daw, Holy Spirit. Ang sabi dito, Espiritu at apoy Oh. Nag-ano lang siya, hindi, mali yung sagot. Dapat marunong Hindi, siyang hindi sumagot. mo- Kasi Hindi, actually, hindi ka kasi nakikinig sa akin. ang sinabi niya, Anong problema? ang ano daw Hindi ka namin nakikinig sa hinaan akin. ka ba kay Gago Boy? ka. Ang Basta-basa bautismo ka namin ng kay Biblia, Juan, hindi mo kailangan alam daw ang may binabasa mo. kalapati. Sabi niya,
Kailangan daw pag Ano nagbautismo kami mangyayari sa dapat may inyo? kalapate. Ngayon dito kasi yung sabi niya, Nasagot bautismo na daw ni ni Kristo yung sa Kuya kanila. Boy. Ngayon hinahanapan namin kung paano siya bininyagan sa apoy. Linoblob ba siya, nilitsyon ba siya, or what? Hindi naman siya bininyagan sa apoy. Ano bang mga question ninyo? Hindi siya. Ano ba Ay, yung klase? wag niyang Mga tanong sabihin. ninyo, Wag wala niyang sa sabihin, ulo. Pe, na siya ay Pang bininyagan mental sa hospital. bautismo ni Yung Kristo. tanong nyo kasi Ah. ayusin nyo. Anong mo? Ang mga Inayos ko tanong yung ninyo, tanong wala ko. sa hulog. Inayos ko Pang-mental pinang hospital. tinanong ko. Naman kayo, Kasi sinabi eh. niya kanina, ang Ginago bautismo yung daw mga tanong namin kay ninyo. Juan Maging Bautista. maayos Nagbabasa kayo ng Hinahanapan kami kasulatan. niya na dapat daw may Doon kayo kalapati. magtanong ng mga So pang-mental ngayon, hospital. tinatanong ko din siya, same Tingin nyo ba question, kung, same logic, kung yung apoy Pen. na sinasabi Hindi, mo, manahimik ka Sophie, muna, buhay pa si Pen. Kuya Tatanungin Boy? kita. Kung literal We na are apoy? asking him with the same logic. Ang logic niya kanina, pag binautismohan kami, parehas daw kay Juan, dapat daw may kalapate. Nickname niya siya, binautismohan daw siya ni Kristo. No, bautismo ni Kristo. Ngayon, tinatanong with the same logic, paano siya bininyagan sa apoy? Lechon ba? Linoblob ba In the siya? first Or place, what? In the Oh, first yung mga place, tanong Sophie, mo, why you have to pang-mental ask hospital that? yan. Personal kasi Huwag kang yun. sumingit, Pen, kasi tinatanong Personal namin kasi si Boy yan. Why you Pluto have with to the ask same. that? Kung may ano O ka, bakit may logic bakit ka ka talaga. sumasagot, Pen? Ikaw ba yung ikaw ba yung kasi tinatanong paulit-ulit ko? kayo. Kanina pa kasi Kaya nga kayo. tinatanong ko si Boy Yung Pluto, logic, di Kung may ba? logic ka, personal kasi yung relasyon Pen, hindi niya. ka Hindi kausap, na Personal hindi tumanahimik ka. makinig. Sila Yung gago nag-uusap. na ito. Hayaan mo sila. Wala ito, gago ito. Diba? May logic May ka. sagot na, Diba ayaw may makinig. logic? Anong Personal sagot mo? yung Wala ka ng relasyon niya, sagot. tapos tatanungin mo. Wala kang logic, Wala hindi ka kang nakinig sa sagot. sagot mo, Wala gago kang ka. sagot, Boy Pluto. Diba? Paano ka bininyagan sa apoy? Linitsyon Hindi ka tayo ba? magkasundo. Linoblob ka ba, Boy Pluto? Sumagot ka, huwag kang mangmang. Hindi niya Gago kailangan ka. sumagot sa'yo, Hindi kayo Sophie. magkasundo Oh, diyan. so hindi niya pala. Lalo Oh, mo bakit Minsan hindi niya ulit ang kailangan tanong mo. sumagot? Eh, di kasinungalingan siya. Kasinungalingan na yung pananampalataya niya. Ikaw eh, Kasinungalingan double. yan. Sinungalingan yun. So, May sige, impyerno like, siya kung ganyan. understanding mo May yan. impyerno siya kung ganyan. Nagkiklaim siya na Okay, binautismo siya kay understanding mo Kristo. yan. Ngunit hindi Understanding mo naman yan. pala siya No problem. binautismo Dublog ka sa sa amoy ni apoy. Kristo. Kung Padaan ganun mo Ayun na. yung tinatanong ko, Sadaan very mo na clear ako. yung tinatanong ko, Boy Pluto. Paano ka Padaan mo na. binigyan Tanong mo, sa wala sa apoy? wala. Guys, Binoblob ka ba hospital o tayo. linitsyon? Live Prof, show? ganito kasi yan. Showdown, Prof. Sophie, Live show siguro tahimik tayo, muna. tingin niyo. Kuya Boy, tahimik muna. Oh, showdown, please. Sophie, Showdown ganito muna. kasi ay... Showdown na Muna. lang tayo, showdown. Yes, Ah, yes. Prof, yes, pasalita para mo hindi na. mag-ano. Tumahimik ka muna, Pen. No, showdown Tumahimik ka mo muna, na. Pen. Sige, Showdown sige. mo na. Go. Prof, Go, pasalita go, ako. go. Ganito kasi Showdown mo yun. na. Ganito Showdown mo kasi Sige na. na nga, palasalitahan si Mona, si Maya. Salamat. mo na. Kasi ayaw na naman magpasalita niyan. Gusto niya siya lang. Okay, Prof, ganito kasi yon. Why we arrive at... Tumahimik ka muna, Pen. Tanga ka, hindi mo naintindihan yung tumahimik ka muna. Hindi, bababa na ako. Guys, O, Ayun, bababa dito. ka na, Sige. buti pa. Guys, teka nga, end muna ako. Teka. Guys, ang gulo, my God. Prof,